Hello guys, hello Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, first card natin Virgo is Magician. Magician in the mirror. Sinasabi sa Virgo na maraming unexpected na pangyayari in terms of money ang paparating sa iyo ngayong Mayo. So, like for example, kung for several months wala kang perang natatanggap, pwedeng unemployed ka, or pwedeng nag-leave of absence ka. Dito sinasabi na posibleng makatanggap ka ng pera. It's financial and emotional balance to. So, unexpected siya. So, expect mo na maraming unexpected na happenings or events ang pwedeng dumating sa iyo. Okay, next card is healing. Wow. So, healing, sinasabi ng baraha sa lahat ng area sa buhay mo na kailangan ng healing, Virgo. Unang-una, emotion. Pangalawa is financial. Pangatlo is spiritual or psychological. Or depende sa kung ano yung kailangan ng kagalingan. Physical, pwedeng may mga masasakit sa katawan mo. Dito sinasabi na for the month of May, posibleng maraming gagaling sa inyo. So, lalo na yung mga financial problems nyo. Kasi diba yung mga kahirapan sa buhay, minsan, kinoconsider yan as sakit, financial sickness, parang ganon. So, posibleng yan ang gagaling sa'yo sa buwan na to. Okay, sorry. Okay, first two cards natin, Virgo is Judgment and Ace of Pentacles. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na isang financial offer ang posibleng i-offer sa'yo. Pwedeng trabaho, business, or pwedeng any career offer na ipipresent sa'yo ng universe. So, pwedeng long distance or pwedeng nasa malapit lang. So, sinasabi ng baraha sa'yo na kinakailangan mong magdesisyon. Yung iba din sa inyo, matagal kayong natenga or unemployed. And dito sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng makakapag-desisyon ka na ngayon na maghanap ng trabaho. Or pwedeng yung iba sa inyo, maraming beses na kayong ino-offer na business, tapos palagi nyo siyang, kumbaga, dinidelay. And then ngayon sinasabi na posibleng tatanggapin mo na. Kung ano man to, magde-decision ka na this month. Okay. So, doon naman sa mga Virgo na nasaktan, may nangyaring painful na experience, heartache sa nakaraan, sinasabi na sa buwan ng Mayo, yun nga, may healing dito. So, pwedeng bago kang hiwalay sa taong 2025. And ngayong Mayo, sinasabi na gagaling yung emotional pain mo na yan, galing sa heartaches and pain na yan. Okay? And at the same time, itong Four of Swords na to, sinasabi na magkakaroon ka, Virgo, ng pagkakataon para magpasalamat. Kasi may mga ina-attract ka, may mga minamanifest ka na posibleng ibibigay talaga sa'yo ng universe. Okay? So, financially, emotionally, psychologically, physically, spiritually, sobrang napaka-strong mo ngayong buwan ng Mayo. Okay. Dito naman, hindi lang trabaho yung pwedeng i-offer sa'yo, Virgo. I-offer din sa'yo yung relationship. Ang universe ay sobrang generous sa'yo ngayong buwan na to. So, bibigyan ka ng isang manliligaw. Kung lalaki ka, kung babae ka naman, or babae or lalaki ka, depende sa kung ano yan, kung anong gender nyo. Bibigyan kayo ng taong magmamahal sa inyo. Hindi lang relationship ang pwedeng i-offer sa inyo, kundi pera din. Or pwedeng makatagpo ka ng isang tao na magmamahal sa'yo. Mag-offer sa'yo ng relationship sa loob ng trabaho or sa loob ng business. Isang napakagandang balita, isang napaka-positive na balita
ang posibleng darating sa'yo, Virgo. Ang positive na balitang ito ay, like for example, may tao kang nilapitan para umutang ka ng pera. Ang taong ito ay posibleng pagbibigyan ka niya. Pautangin ka niya, or posibleng, pagbibigyan ka niya sa kung ano man ang hinihiling mo. Ang dasal na to ay sinasabi sa'yo na ang buwan ng Mayo ay napakasayang buwan ito para sa'yo. Kasi maraming rason para maging masaya ka. Marami kang minamanifest, pinagpipray for several months, maybe 1 year already, na posible ngayong buwan lang to mangyayari. Nakikita ko emotionally, sobrang at peace ka, sobrang stable, sobrang secured, ang relationship, ang family life. Nakikita ko yung celebration of success, family, may ikakasal, may wedding anniversaries, may graduation, may housewarming, house blessing. Meron din na naapaw yung cups mo dahil sa sobrang saya. So, magiging sobrang happy and contented ka. Financially, sinasabi ng barahan na, yun nga, makakahawa ka ng pera sa buwan na to. So, pwedeng matagal ka ng walang pera or matagal ka ng hindi nakakapag-ipon. Possible na sa buwan na to is makakahawa ka ng malaking halagang pera. Okay. So, dito naman, sinasabi ng baraha sa'yo na sobra kang aggressive na planuhin yung, kumbaga, kung ano yung pangarap mo sa buhay and yung goals mo sa buhay. Nakikita ko sa'yo dito na babalikan mo yung mga paghihirap mo sa past. Lalo na yung iba sa inyo dyan na bagong graduate, na wala pa kayong trabaho. Siguro yung mga paghihirap nyo sa pag-aaral nyo for several years, yun yung gagamitin nyo as a stepping stone, as motivation, as determination siya para makapag-apply ng trabaho, para every time na demotivate ka, babalikan mo lang yung past pain and heartaches mo or yung mga sacrifices mo. Okay? Dito sinasabi ng baraha, maging attentive tayo, maging aware tayo kasi ang daming balita, ang daming good news na pwedeng makapagbigay sa atin ng sobrang saya, sobrang peace and harmony, sobrang confidence, sobrang blessings. Like may mga tao dyan sa paligid natin, like for example, may mga tao dyan na unexpected na pwedeng maging kaibigan mo, or yung mga taong unexpected na lalapit sa'yo para mag-offer ng tulong. Marami dyan, okay? And ang maganda dito is itong healing na to, kasi yung healing na to is overall healing siya. Marami sa inyo ang pwedeng may mga relationship na maayos, may mga issues sa katawan na pwedeng maayos, mag-heal, lalo na yung emotion. Okay? So, yun yung importante, di ba? Pag maayos at peace ka, kahit walang pera, ayos lang. Thank you guys for watching. Bye!